kaya mong gawin para sa iyong pinakaminamahal? Ang isang misis sa Palawan, hindi lang daw kayang hamakin ang lahat, kaya ring isakripisyo ang lahat para maalagaan ang kanyang mister na binaldado ng sakit. Halos nalibot na raw ng tourist van driver sa Puerto Princesa City na si Josel ang malaparaisong isla ng Palawan. Pero mahigit 1 taon na siyang hindi nakakabiyahe. Matapos kasi siyang tamaan ng pambihirang sakit. Heto na si Josel ngayon. Parang lantang gulay. Ang sa kanya'y nag-aaruga. Ang kinakasama niya si Jamaica. Hanggang saan ang kaya mong tiisin? Hanggang kailan ka kakapit? Sa ngalan ng pag-ibig. Iniisip ko kaya ko, pero pag ganito sir, may nagtatanong sa akin kung gaano kahirap. Mahirap po talaga sir. Araw-araw ko po kasi ito ginagawa. Kaya pag merong ganito sir, nabalda si Josel, si Jamaica na ang nagsilbi niyang mga kamay at paa. Ang pagkain ni Josel, kinakailangang i-blender at idinadaan sa NGT o nasogastric tube. Si Josel, kahit daw mabigat sa kalooban ni Jamaica, kinakailangang igapos ang kamay at paa. Naiirita raw kasi ito sa tubong nakatusok sa kanya. Sa higaan na rin siya naliligo. hindi po kasi siya nakakatayo. Tapos hindi rin po namin siya kayang bitbitin palabas ng mga anak ko. Tapos ko yan sa kanya sa ulo, sir. Pababa ulit ako sa iyong katawan. Tatanggalan ko po siya ng gamit. Tapos pipunasan ko po siya. Pinupunasan ko kasi, sir, yung likod niya talaga, ito yung importante. Kaya po, hindi siya nagka-bed, sir. Si Josel, tila may pagkaisip bata na rin daw. Nung natanggal nga ang tali niya sa kamay, ang hawak nitong face towel, bigla niyang isinubo. Yung gagagawa niya sa ilaw, lahat ng maaabot niya po, isusubo niya sa bibig niya. Lahat ng mahahawakan niya, hihilain niya po. Ang nagiging katuwang ni Jamaica sa pag-aalaga sa kanyang mister, ang dalawa nilang mga anak. Ang panganay na si John Enrique toka sa pagpapainom ng gamot kay Josel. Ginaayos ko po si Papa, tinatanggal ko po yung unang sa likod niya, tinaayos ko po yung kumot niya. Kasi mga kaibigan ko po, madalas po kami naglalaro, yun yung nagkasakit na po si Papa, hindi na po. Kasi kailangan ko po pantayan Papa, wala po magbabantay. Sobrang sakit po. Hindi na po nagkagalang Papa ko. Yung mga anak ko, walang araw yan na sinasabi nila sa akin na, Mama, pag dinalaban natin si Papa sa doktor, gagaling ba yan? Sabi ko, gagaling yan, maniwala lang tayo, tsaka papagalingin siya ni Papa Jesus. Dahil unti-unti namang bumabaluktot ang mga paat binti ni Josel. 3, 4, 5.
Inuupuan ito ng bunsong si Giselle. Kasi po sir, para maunat ko po. Kasi nga nakaganon na siya. So siya po ang pinapaupo ko para hindi po masyadong mabigat. Para sakto lang po na may mapigil lang yung paa niya na mailiko niya po. Napakagastos ng pagpapagamot kay Josel. Kaya para may pantustos kung ano-anong trabaho ang pinasok ni Jamaica, nariyang nagtayo ng maliit na tindahan. At rumaraket ding delivery rider. Sa isang linggo, kailangan ko halos ng 10,000. Nag-buy and sell ako sa sari-sari po, gulay, daing, kung ano-ano na po ang pwedeng mabenta talaga na pwede. Sa pag-asang kahit paano kumita, So hi guys, for today's video, pinasok na rin niya ang pagva-vlog. taas natin ito, taas. Ipinapakita niya ang sitwasyon nila ngayong mag-asawa. So hi guys, welcome to my mini vlog. Tulog pa rin siya simula kagabi. Nagpalit lang ako ng diaper mga alas 12. Halos 6 na buwan po ako nag-vlog. Kumbaga parang maglabas lang ako ng emosyon. Antok na ako. Antok na ako. Tulog na tayo tulog. Ito ma'am, ngayon yung pinambablog ko po talaga, naghahang na siya, lag na siya. May ibibili pero mas tinatabi ko siya kasi ma'am, mas malaki yung pangangailangan ni Josel. Pinakaunang sahod ko po talaga sa pagbablog is 5,000. Grabe, ang saya ko. Pero kamakailan lang, sa hindi niya nalamang dahilan, ang Facebook account ni Jamaica, hindi na niya pwedeng pagkakitaan. Para may alaala tayo. Doon kasi ma'am, hindi kasi pinakita ni Meta kung ano yung violation ko. Sabi nila, baka may nag-report nga sa akin daw na yung ibang tao na yung hindi gusto yung ginagawa ko. Katulad ng maraming relasyon, sina Josel at Jamaica nagsimula sa pagiging magkaibigan. Kalaunan, nagdesisyon silang magsama. Nagbunga ang kanilang pagmamahalan at nakita raw ni Jamaica kung gaano karesponsableng ama si Josel. Yung panganay namin, siya po talaga yung naghahatid sundo. Magkatuwang nilang itinaguyod ang kanilang 2 anak, si Josel na masada ng tourist van. Sekretarya naman ng pribadong kumpanya si Jamaica. Okay po yung buhay namin dati. Nakakaraos naman po kami sa araw-araw kasi may trabaho siya. Pinangarap din daw nilang magpakasal pero kapos sa pera. Hanggang nagdesisyon silang magpalista sa kasalang bayan nito lang nakaraang taon. Dapat po talaga February, sasama kami magpapakasal sa kasalang bayan lang po. Dahil nga kulang kami sa pera, sabi namin makasal lang. Pero 2 buwan bago ang nakatakda sana nilang pag-iisang dibdib, si Josel nagkasakit. Ang una po talaga, nakaramdam po siya ng pagod lang. Akala namin nung una kasi normal na pagod lang dahil nga nagtatrabaho. Bigla po siya nagpawis kahit po naka-electric fan or naka-aircon po. Hanggang para siyang hinihingal na po, tapos nagpalpitate yung heart niya. Nahihirapan na po siya maghinga. Pero po nagpatuloy pa rin yung siya sir magtrabaho. Minabuti nilang magpatingin sa espesyalista. Binigyan po siya ng pain reliever. Nakahiga naman po siya, nag-seizure po siya. Doon na po, bumagsak na po siya lahat. Grabing takot po talaga na. Hindi ko talaga alam kung anong gagawin kasi kumbaga yung 50-50 na kasi natubuhan na po siya. Si Josel na comatose. Takot po talaga kasi hindi ko alam kung ano, lalo na po nung natubuhan siya. Nadiskubre na meron itong hindi pangkaraniwang sakit na kung tawagin, hyperthyroidism. May mga risk factors lang din na maaaring magdulot ng hyperthyroidism. Kasama na dito, una, ang genetic susceptibility, stress, paninigarilyo, at iilang mga viral infection. Ang mga sintomas ng hyperthyroidism ay labis na pagpapawis, pagkabog ng dibdib, pangangayayat or weight loss, panginginig ng mga kamay, madalas na pagdumi o diarrhea. Pilit lumaban si Josel. Matagal po talaga siya bago nag-response. Ang pinanghahawakan lang talaga namin nung una is yung humihinga siya. Makalipas ang halos 2 buwan mula nung na-coma, himalang siya'y nagkamalay. Gumising po siya. Pero Gugising lang po talaga yung eyeballs niya, hindi gumagalaw yung mga katawan niya. Ligo ka na? Kain mo na?
wala na rin daw itong maalala. Hindi na rin makapagsalita. Nang dahil sa malubhang pagtaas ng thyroid hormone ni Josel o tinatawag nating thyroid storm, nagkaroon ng pamamaga sa utak. Dahil sa pamamaga ng kanyang utak, ang nangyari po sa kanya ay hindi na siya makapagsalita, nagkakaroon siya ng mga konvulsyon at hindi na rin siya makaalala. Dahil mahigit 2 buwan na na-confine sa ospital, ang kanilang bill umabot ng halos 1.4 million pesos. Kaya si Jamaica, nagdesisyon na lang na iuwi si Josel. Importante po sa akin na sana maalala niya muna po yung nakaraan namin bago kami magpakasal. Kasi syempre mas malalaman niya na mahal namin yung isa't isa nung una bago sana kami magpakasal. Kilala mo ito? Sino to? Ha? Sa pag-asang manunumbalik din ang alaala ni Josel, araw-araw ipinapakita ni Jamaica ang kanilang mga lumang litrato. Diba ito yung kuha natin, nagkaroon tayo ng ng tricycle. Tapos pina-blessing natin sa may sabang. Diba? Ito yung unang cake na binili ko rin sa'yo. Sabi mo pa nga sa akin, bakit nagbigay pa ako ng cake, diba? Ito nung mataba ka pa, tingnan mo yung katawan mo. Mataba ka pa. Bangon na dyan. Magmotor ka na ulit. Para makadrive ka na ulit ng motor. Papa, mahal na mahal kita. Sana po magaling ka na. Yung sa linya ng mag-asawa, yung sa hirap at ginhawa, magkasama tayong dalawa. Yun yung pinangahawakan kong salita. Mahal ko po si Josel. Kahit hindi perfecto kaming mag-asawa, mag-live-in partner, mahal ko po siya. Itong Huwebes, sinamahan ng aming team si Jamaica sa check-up ni Josel. Okay, tuloy lang po natin yung gamot niya sa thyroid para manatiling kontrolado yung kanyang thyroid hormone. Okay. Check ko lang yung rate. Compared po last year, mas improved na po siya. Dati siyang halos walang galaw, walang response. Tapos ngayon, malakas na yung galaw ng kamay. Mabuti na lang at nangako ang ospital na magbibigay kay Josel ng libreng therapy sessions. Salamat po, Doc. Salamat po sa inyong dalawa sa patuloy na pag-check kay Josel. Ang Social Welfare and Development Office at ang Rotary Club ng Puerto Princesa City nagpaabot din ng medical assistance, foam, unan at groceries para sa maliit nilang sari-sari store. Tatanggap mo po yung 15,000 na financial assistance mula po sa opisina ng CSWD, maliban po doon sa mga nauna nang naibigay sa iyo na tulong. Kami naman po from Rotary Club of Puerto Princesa Central, nagtulong-tulong po kami para makabili po kami ng diaper, tissue, gatas para doon sa husband mo. Nagbigay rin ang aming programa ng medical supplies na kailangan ni Josel at school supplies naman para kina John Enric at Giselle. Thank you po. Hindi kasi po ko sanay na maraming tumutulong pero hindi ko sanay pag magganito po. Niregaluhan din namin si Jamaica ng bagong cellphone. Thank you very much. Maraming salamat po sa KMGS. Maraming salamat po dito. May magagamit na ako sa pagtitinda, pagbablog ko po. Thank you. Tinulungan na rin sila ng aming programa na mailapit sa Meta o sa Facebook ang account ni Jamaica para pwede niya uli itong ma-monetize. Inayos na rin po. Ginaantay pa po namin kung meron pong pagbabago. Ngayong nalalapit na ang araw ng mga puso, si Jamaica may liham ng pagmamahal para sa kanyang kabiyak. Kala ko dati, hindi ka na makakasurvive. Pero andito pa rin lang ako. Naiiyak ko na, naalala ko lahat. Kaya, lumaban ka pa kasi nandito pa ako. Sabi ko nga sa'yo,
Hindi pa kita iiwan hanggat kaya ko. Basta lumaban ka, gagawin ko lahat. Ang layo na pala ba? Kung iisipin simula umpisa, tapos andito na tayo. Sobrang salamat kasi lumaban ka. Lumaban ka pa rin. Kasama ka pa rin namin ngayon. Hiling ko lang sana magtuloy-tuloy na gumaling ka na. Kasi hirap na ako dito mag-isa. Hindi ko na talaga alam. Nilalakasan ko na lang yung loob ko para sa iyo at para sa mga bata. Sana makilala mo na kami. Sana mag-response ka na kapag kausapin ka namin ng mga anak mo. Maraming dahilan para manghina at sumuko. Pero lagi ring may isang dahilan para magpatuloy. Hayaan mo ngang iisang dahilan na yon, ang taong gaano man kahirap o kabigat, lagi mong pipiliin. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.